Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, araw is August 27, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating simulang series na nasimulan natin kahapon. So, bago natin ipagpatuloy yung series na talakayin natin yung araw, is muli muna natin balikan yung series natin last time para sa mga bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating devotion. So, yung series po natin last time is Full Armor of God. So, kumbaga, sabi nga sa Proverbs chapter 30 verse 5, every word of God is pure. He is a shield to those who trust in Him. So sorry po sa pagkakamali. Ang last series po natin para last time is Loving God is Atheism. So, discuss natin last time yung kailangan, paano nga ba susundin ng Panginoon? Di ba, siyempre, papalala natin ang Panginoon sa taong gumagawa ng kasalanan. So, pag pinakilala natin ng Panginoon sa gumagawa ng kasalanan, is nandun yun yung makikilala niya. So, pag pinakilala natin, is doon natin sisimula ang mahal ng Panginoon. Doon natin sisimula ng pag-obey o pagsunod sa ating Panginoon. So, ayun po, yung series natin last time, na kailangan mahalin natin yung ating Panginoon para ayuan natin yung ating pagkasalanan. So, yun yung series po na nilaki natin last time. So, yung series nilaki natin yung araw is 7 March, Healthy Family. Kumbaga, yung healthy family o yung i-discuss natin ito, kumbaga discussion ito kung paano nga ba yung pito na paring March para paling natin yung ating pamilya. So ayun po, para yung series na kaya natin araw. So, yung verse na kaya natin yung araw is James chapter 1 verse 19 to 20. So, ang sabi nito, my dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry, because human anger does not produce the righteous or godly desire. So, unawain ninyo ito, minamahal ko mga kapatid, ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakinig, nahirapan sa pagsalita, mabagal sa pagkalit. So, kailangan marunong tayo matuto, marunong tayo magsalita at iwasan natin yung magigilitin kasi kaya nga sa pag-aaral natin yung salita ng Diyos is kailangan yung sarili natin is pinapairal natin makikinig tayo and marunong tayo magsalita sa iba para ituro ito. So, yun is mahalaga na tayo sa kasalanan at makikita natin yung piwala kasalanan. So, yun po yung series, yung verse, paano makatalakayin tayo tumakot sa nating katuruan. So, safe environment, encourage healthy communication. So, yung ligtas na environment is yun po yung safe environment, encourage healthy communication. So, yung ligtas na environment, yun yung parang maka-encourage tayo ng mga healthy family. Kumbaga, yung healthy communication pag nandito sa lugar natin is hindi nag-aaway, walang gulo. Kumbaga, natuturo na iba makikita ng mga lumalaking bata na yung komunikasyon na environment na kinalakaya nila is may magandang komunikasyon. Magagaya nila ito, may encourage silang lumagan, kaya hindi. So, number 2, first rule of communication, one talks to the other and one listens. So, sa pangalan communication, siyempre nga diba sa communication, isa lang, hindi pwedeng sabay-sabay. Kailangan, isang nagsasalita, and yung iba, is nakikinig. Hindi mo pwede yung sa usap-usap kayo lahat kayo nagsasalita pa wala may kaintindihan. So, makinig tayo sa Panginoon. Number 3, open the line communication, develop a healthy relationship. So, kailangan magkaintindihan tayo, marunong tayo makinig sa bawat isa. So, ilang mga sa araw na ito, may natutunan tayo sa Panginoon, panood, God bless to all.